nag-file ng kaso. Valientes nagreklamo sa Dubai Police versus Ismael Romero matapos ang Demuses assault. Mga kahoops, hindi na ito basta hard foul. May sadyang kick sa ulo, may police complaint at may international consequences na posibleng kaharapin. Ito na ang pinakamainit na issue sa Dubai Invitational. Opisyal nang nagsampa ng police complaint sa Dubai ang MLV Zamboanga Valientes laban kay Ismael Romero, import ng Al Ahly Tripoli at kasalukuyang EASL import ng Meralco Bolts. Ang dahilan? Ang matinding pag-atake niya kay Nick Demuses sa isang Dubai International Basketball Invitational Game. Ayon mismo kay Valientes head coach RJ Argamino, sinamahan ng team officials si Demuses sa Dubai Police Station para formal na maghain ng reklamo. Hindi raw ito basketball play. That was a clear assault. Sa second quarter ng laro, habang nasa sahig si Demuses, isang football-style kick diretso sa ulo ang ginawa ni Romero. At hindi lang isa, 2 beses pa. Quick context lang, sa UAE, mahigpit ang batas pagdating sa physical assault kahit pa nangyari ito sa loob ng sporting event. Hindi ito tulad ng ibang liga na pwedeng suspension lang. Legal issue ito. May kumalat na akusasyon online na iniwan daw ng Valientes si Demuses. Mariing itinanggi ito ni Coach RJ Argamino. Ayon sa kanya, sinadya nilang huwag gumante dahil malinaw ang bilin. Sumunod sa UAE laws, iwasan ng eskalasyon at ayon pa sa kanya, kahit ang higanteng si Sam De Guara ay umiwas para hindi lumala ang sitwasyon. Mas lalong uminit ang diskusyon nang kumpirmahin ni Argamino na makikipag-ugnayan sila sa UAE Basketball Association at magpepetisyon din sila sa Samahang Basketball ng Pilipinas, SBP, dahil si Romero ay naglalaro para sa isang team sa Pilipinas. Ginawa niya ito sa isang Pinoy, ani niya, may malinaw na masamang intensyon. Ito, 2 beses sinaktan si Demuses at may tangkang umulit pa. At lahat ng ito live sa TV harap sa daan-daang fans. Isang eksenang bihirang makita kahit sa pinakamainit na liga. Sa ngayon, may police complaint, may potential league sanctions at may SBP involvement na posibleng mangyari. Hindi na lang ito tungkol sa basketball. Ito ay tungkol sa player safety, sportsmanship at pananagutan, lalo na kapag international stage ang usapan. Mga kahoops, dapat bang maparusahan si Ismael Romero beyond suspension? Ano ang tamang aksyon ng SBP at EASL? At saan lulugar ang linya ng physical at criminal sa basketball? I-comment nyo ang opinion nyo. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa basketball news, controversy at real talk analysis. Better late than never, mga kahoops!